Hello, good morning. Madaling araw na po tayo. So, magbigay lang po tayo ng reaction mga kababayan sa narinig po natin na mga balita, sapagkat hindi po magandang pangitain po yung mga nasagap po nating balita, dahil may posibilidad daw na papasok po yung ICC sa bansa po natin. So, pakinggan po natin. Nag-bar hopping sa important. If he wants to talk to me about it, Duterte sa kanyang ama. Ang sabi lang niya, I'm not gonna comment on any statements of any form. Should be afforded as well. Option, cognized na internet. Should be afforded as well. nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News Spot. Papaalam ng Department of Justice kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga legal option cognized sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay DOJ spokesperson Vico Clavano, magkakaroon sila ng mabusising briefer sa Pangulo. Dito pag-uusapan ang posibleng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Bagamat naninindigan ng Administrasyong Marcos na hindi sila makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC kaugnay ng Duterte drug war. Importante pa rin daw na himayin ang mga implikasyon ng bawat legal na hakbang. Hindi na muna itinetali ni Clavano kung ano-ano ang mga legal option. Siguro ang masasabi ko lang is there is no clear direction with regards to any of these options, except that right now the stance is that we will not coordinate and cooperate with the ICC. Binugbog ang nag-iisang vendor ng mga Ayan po, mga kababayan, pag-uusapan daw ng DOJ at saka presidente po natin kung ano yung dapat gawin sa posibleng pag-aresto po sa kay former President Duterte. So, ang masasabi ko lang, Mr. President, sana po wag niyo po payagan na makipag-operate po kayo sa ICC, sapagkat ilang beses niyo na po sinabi na wala pong karapatan yung ICC sa bansa po natin, sapagkat kayo po ay pumayag na pakikialaman tayo ng mga dayuhan ay magkakaroon po ng gulo. So, napakalaking gulo po. Mga Pilipino po versus Pilipino ang maglalaban kung sakali nagkataon. Wag sana, dahil alam naman natin na marami sa mga kababayan po natin na hindi papayag na ikulong ng ICC si former President Duterte. At saka, bakit naman dito pupunta yung mga dayuhan na yan? Wala namang problema dito sa bansa po natin. Ang mga nangyayari ngayon, ano lang yun, mga bangayan lang yun, hanggang bangayan lang yun. Pero pag nagkataon na pumasok po yung ICC dito, hindi na po bangayan ang mangyayari, physical na po. Wag sana po mangyari yun. Tayo pong kawawa mga kababayan, maglalaban po tayo ng dahil sa mga dayuhan na yan. Bakit hindi sila pupunta ng ibang bansa? Yung nagkagulong ngayon, yung Iran at saka Israel, yun ang pigilan nila, doon sila pupunta dahil yun ang magulo. At pakinggan po natin yung reaction po ni
former President Duterte po sa mga dayuhan na yun. Administrasyong Duterte tulad ng inaasahan at palagian namang sinasabi ng dating itong pag-issue ng arrest mo. Para, hoy mga unggoy, wala akong pakialam sa inyo. Kulungin man ninyo ako ano. Ito ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y napipintong pag-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC sa kanya, kaugnay pa rin ng War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Tulad ng inaasahan at palagian namang sinasabi ng dating Pangulo, hindi siya patitinag sa anumang pagbabanta nito sa kanya. Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong mo? Kayo. Tawad pupunta kayo dito. Presohon ko ni mo. Bastos yung ginagawa ninyo. Bastosin ko kayo. Huwag kayong magpa-alimpi ng puti. Bakit sila papunta dito tapos husga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala! Pumunta sila dito, ninakaw nila lahat. Sa uli ay ginit pa rin niya na wala siyang pakialam kung ano pa ang gawin ng mga nasabing dayuhan laban sa kanya dahil wala silang ginawang maganda para sa bayan. Europeans, Spaniards, Americans, anong ginawa nila? What have you done for the Filipino to deserve even slightest? Kaya ako sabi ko nga, may bastos ko. Wala akong pakialam. Pero sa bayan ko, maniwala kayo, magpakamatay ako para sa inyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayun, matindi po yung binitawan po ni former President Duterte. So handa siya magpakamatay para po sa bayan po natin. So ika nga yung isang taong may panindigan po. So gaya po ng sinasabi ko mga kababayan, hindi po magandang pangitain po. Huwag sana po mangyari na tayong mga Pilipino ang maglalaban dito sa bansa po natin. Nakakalungkot po yun. Dahil maniwala po kayo mga kababayan, magsisimula po ang malaking gulo po pag pinayagan po yung mga dayuhan pumunta dito sa bansa po natin. Kaya sana Mr. President, wag po kayo pumayag sapagkat ilang beses nyo po sinasabi na walang karapatan yung mga dayuhan dito sa bansa po natin at yun ang pinangawakan po ng mga kababayan po natin na sinasabi nyo po na walang karapatan yung ICC sa bansa po natin. Ito pa mga kababayan, pakinggan po natin yung balita po. So tignan natin. Formal nang nagsani puwersa ang dalawang malaking partidong politikal sa bansa na Partido Federal ng Pilipinas at Lakas Christian Muslim Democrats Alliance. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ang alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD ay mahalagang pagkakataon para sa tuloy-tuloy na pagbabago ng bansa. Yan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang saksihan niya ang pagkasanib puwersa ng dalawa sa malaking partidong politikal sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinakita ng pangyayaring ito ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ang pagkakaisang ito aniya ang naging sandata nila noong nakaraang eleksyon at patuloy pa rin nilang itataguyod.
lumakas ang loob natin dahil ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Kaya binuo natin yung tinatawag nga naman na unity. And ito naman, nakita naman natin na tanggap ng taong bayan ang ating mensahe tungkol sa pagkakaisa. At bukod pa doon, noong tayo matagumpay na sa ating kampanya, matagumpay na tayo sa eleksyon, ang dinala natin, pinagpatuloy natin yung ating pagkakaisa. Dahil simula natin yung tinatawag natin na whole of government approach na lahat ng bahagi, lahat ng ehensya, lahat ng departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay ang galaw. At hindi lamang kagaya ng dati, kung minsan sinasabi itong mga project na ito sa DPWH lang yan, ito sa DOH yan, hindi na tayo ganun ngayon. Tayo ay nagkakaisa. Kita aniya ngayon ang pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagpapalakas ng alyansa sa hanay ng mga mamabatas. Magkatuwang aniya ang executive at legislative branch sa pagsusulong ng mga transformative programs at mga pulisiya ng pamahalaan. We have to position the Philippines in a way that will take full advantage of the new economy. And to do that, we have to make some very fundamental structural and policy changes. We cannot do those policy changes without the support of the legislature. Legislative support. Dahil sa pagkakaisang ito, ayon sa Pangulo, ay mapabibilis ang pagpapaabot ng tulong sa mas nakararaming Pilipino. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko ay simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet reached, we have not yet achieved that aspiration. But if we stay united, if we look at the successes and the progress that we have made in the last 2 years, I'm confident that if we maintain that unity, for not only for election purposes, but all through the work of service that we have taken an oath to do for our people. Si Pangulong Marcos ang tumatayong chairperson ng Partido Federal ng Pilipinas. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan po mga kababayan. So maganda naman yung mga sinasabi po ni Mr. President, kaya lang po may sumisira po. May sumisira sa unity. Kaya doon lang nagkakaproblema po. So sana po Mr. President, hindi na po madagdagan yung mga problema po natin dito sa bansang Pilipinas. Pakiusap na lang po ng mga kababayan po natin na wag na po pakinggan yung dayuhan na yan. Dahil sigurado po ako, Mr. President, pag pumayag po kayo na pumasok yung ICC sa bansa po natin, ay magkakaroon po ng malaking gulo. So hanggang dito na lang mga kababayan yung reaction po natin. At muli ako po ay bumabati na magandang umaga po sa ating lahat.